Pagkatapos namin mag-spray nung umaga, nagtanim naman kami ng kamote nung kinahaponan na kapag naglaman ang kulay ay violet at saka orange. Napansin namin kahapon ay mga tanim namin na sitaw na turo yung mga dahon niya ay meron ng mga butas-butas. Ibig sabihin, inuumpisahan ng kainin ng mga insekto. Kaya nitong umaga ng alas 9 ay nagsimula na nga kami dyan sa pag-spray ng gamot para sa mga insekto. Kapag hinayaan kasi namin yan na ganyan, talagang uubusin nila lahat ang mga dahon hanggang sa hindi na makalaki ng maayos yung mga tanim. At dahil nga medyo malalaki na rin naman itong mga tanim namin na sitaw na turo, kinabukasan nga niyan ay nagbungkal naman kami ng lupa para tabunan yung mga puno at naggamas na rin kasi ang dami na rin talagang mga damo. Bali nung umaga pala ang ginawa lang namin ay nag-spray kami ng mga sitaw. Tapos nung kinahaponan naman na ay nagtanim naman kami ng kamote. Ito palang kinukuhanan ko na to na bagi ng kamote ay hindi namin tanim. Nakihingi lang ako doon sa may katabing lupa namin dito sa bundok. Yung mga tinanim kasi namin noong nakaraang taon ay kakaunti na lang yung mga natira gawa ng natuyot. Hindi naman sobrang dami yung itatanim namin na kamote. Basta yung sakto lang na meron kaming matatalbusan kapag napapaulam kami ng talbos at meron kaming mahuhukay na kahit kaunting laman lang. Dalawang klase din pala ng kamote yung itatanim ko ngayon. Yung una kong kinuha kanina na bagin, ang laman nun ay violet. At yung mamaya naman, yung pinakahuli ko na kukuhanin, ang laman naman nun ay orange. Dito lang din pala namin to itatanim malapit sa kubo para malapit lang yung talbusan namin kapag gusto naming mag-ulam. Sa darating na tag-ulan, kahit talbos lang nito ang ulam namin at isasawsaw sa bagoong nakutuwang-tuwa na kami. Eto talagang kamote na bagay na hindi pwedeng mawala dito sa bundok kasi bukod sa meron ka ng pang-ulam na talbos, meron ka pang pang-merienda na laman. At habang nagtatanim nga kami dyan ng kamote, nagsusungkit naman sila mama kasama yung pamangkin ko ng santol. At dahil nga hindi namin tanim yung pinagkuhanan ko kanina na bagi ng kamote, bago ako pumunta doon ay nagpaalam na muna ako kung pwede ako makihingi ng kahit na kaunti lang na bagin at pinayagan naman ako. Namili din kami dyan ng lupa na magandang pagtaniman ng kamote. Pinili namin yung malambot para marami siya kung maglaman. Isa-isa ko muna dyan na hinulog yung mga pinagpuputol ko kanina ng mga bagi ng kamote at pagkatapos saka ko lang binaon sa lupa. At dahil nga kakaunti lang naman yung kinuha ko kanina na bagin, kaya naman umalis nga muna ako saglit dyan sa pinagtataniman namin at mangunguha ulit ako ng panibago. Yung una kong kinuha kanina na bagin, ang laman nun, ang kulay niya ay violet. At eto namang pangalawa, ang kulay naman ng laman nito ay orange. Bukod pala dito sa orange at saka sa violet, meron pa akong gustong itanim na kamote. Yung ang laman niya naman ay puti at saka dilaw. Kaya lang wala kasing ganun dito sa bundok, maghahanap pa ako. Meron din pala nakita dito si mama na dalawang bunga ng papaya na hinug na. Pinitas niya na kasi sigurado naman ako na bukas ikakainin na lang din yan ng ibon. Napansin din pala namin dito sa mga tanim nila na kamote ay pinaghuhukayan na ng mga daga. Kaya naman nakihukay nga muna kami dyan ng saglit. Baka meron kaming makuha na kahit ilang piraso lang. At pagkatapos nga naming manguha dyan ng bagin ay bumalik na ako dito sa pagtataniman ko. At medyo marami-rami na nga dyan ang nabungkal ng asawa ko. Balak pa nga sana namin dagdagan pa itong mga tanim namin na kamote kasi parang kakaunti pa lang. Kaya lang meron naman kasi kaming lakad pa ngayong hapon kaya sa susunod na lang ulit siguro. Maaga lang din kami dyan na natapos sa pagtanim ng kamote. Siguro mga 2 oras din kami dyan na nagtatanim. At pagkatapos nga niyan ay umuwi na rin kami. Tapos nung kinagabihan din pala niyan ay umulan ng malakas. Kaya nung kinabukasan ay talagang buhay na buhay kaagad yung tanim namin na kamote. See you lang for today's video. Thank you for watching!